share lang po natin yung hirap ko dati po, no? Nung, syempre, sagad tayo sa loan. Dahil nagpagawa tayo ng sariling bahay, bahay ni mama, yan, pinagatian namin ni ading ko. At saka, yung iba pang mga kailangan dito sa bahay, katulad ng bakod, no? Bubong. Yan po talaga nasagad po ako sa loan. Aminin ko po sa hindi. Talagang umasa po ako sa 1530. Yes po. Umasa po ako sa 1530 ko na net income ko monthly sa sahod ko is 6K, no? So bali 3K kada kinsenas po ang sinasahod ko na lang po, no? So sa malayo pa yung school ko. So yung gasolina po ng sasakyan sa isang buwan 4,500 to 5,000, no? At ang hirap, no? Kaya yun, nag-isip po ako ng paraan kako kailangan makasave ako kahit 100, 200, 300 pesos kako at makapag-start ng other source of income maliban po sa sahod po natin, no? Syempre hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan sa mga teachers po, hindi ko naman nilalahat ay talagang sagad po sa loan, no? Dahil syempre may mga obligasyon at responsibilidad po yan sa family, no? Kaya hindi may iwasan na maglo-loan po talaga, no? Katulad sa case ko po, wala naman kaming bahay, no? Nagpagawa kong bahay, no? Pati si mama ko, ayan, pinagawan din po namin ni ading ko, no? Yung bakod, ayan, bubong, tsaka mga gamit po sa bahay ay halos lahat po galing po sa loan po yan, pati yan sasakyan, no? So, mahirap po sa part na isang teacher kapag ang inaasahan mo lang is yung sinasahod mo, no? Kapag sagad ka sa loan, ha? Nagsasabi po ako yung sagad sa loan, no? Kung wala naman loan at yayamanin ang teacher at hindi ganun kahirap pagdating sa financial, walang problema, no? Walang problema po. Mataas din naman ang sahod ng teacher, no? Nga lang kung may anak ka, 3, 4, tapos may pinag-aaral kang mga pamangkin, mahirap po talaga, no? So yun, nag-ipon po ako 100, 200 pesos yung mga butal ko barya, no, sa sinasahod kong 6,000 a month, no, kay DepEd. Dahil syempre ayan ay advance naman na natin, thankful din ako kasi may bahay ako, may bahay si mama, no, kahit umulan o bumagyo safe kami, no. Thankful din po ako sa trabaho ko. Ang gusto ko lang i-point out po dito is paano kung sagad ka na sa loan, no, at doon ka lang umaasa sa sinasahod mo, no, sa ATM mo, iyari ka talaga po, no. Kaya ako sabi ko, iisip ako ng paraan kung paano pong magkakaroon ng other source of income, ayan, no. So nag-start po ako sa 15 pirasong sisiw ng Rhode Island Red. Kako, bahala na si Batman, kako. 6 months, 7 months ko alagaan to bago mag-itlog, no. Sabi ko pag mag-iitlog to, i-incubate ko, no? Kailangan ko ng incubator at yun nga, no? Dininig ang ating panalangin, no, ng Panginoon at sinwerte tayo, nakabili ako ng incubator ko. Sabi ko once na nag-itlog to, wala akong sasayangin itlog na may mga similya. Papapisain ko lahat. Kaya yun yung ginawa ko, kako bahala na si Batman, no? The more na dumadami yan, the more na lumalaki yung production cost ko, no? Tapos sabi ko, titiisin ko na hindi magbenta. Pag hindi sila umabot ng 500 piraso, titiisin ko, no? Ibibenta ko sila minsanan, one time, big time. Tapos doon ulit ako mag-i-start kung ano yung business na hindi nalalayo sa livestock farming, no? Yun po ang ginawa ko, no? Talagang kung saan po ako nakautang talaga. Kay mama, sa pinsan ko, sa agrivet na binibila natin ng feeds. Yan po, no, para maitawid lang natin. Minsan sa kasamahan ko, tapos ma-reject pa. No? So, ano naman yun? Naintindihan naman natin yung kasi may pinagkakagastusan din sila. Tsaka hindi na nila problema kung ano yung problema natin. No? So, yun po, no? Nagtyaga po talaga ako. Kahit hirap na hirap ako, ang dami kong inaalagaan, may trabaho pa ako, comorbid pa ako, no? Talagang chinaga ko po, ginapang ko po sila. And then one time, wipe out ko muna to para maging pera na sila at makapag-start ulit ng panibagong simula, no? At yung time po, no, na
calling and selection tayo sa mga game fouls, lahat, winipe out natin, yung mga hindi natin trip, no? Pinagbebenta natin yung mga lalaki, no? Yung mga babae, yung mga dispalinghado, pinagkakatayin natin lahat. Tapos yung mga Rhode Island Red po natin, binenta natin. 1,000 pesos per head. Nasa close to 500 po yun, no? 500 heads, kaya talagang grabe kako. Naging pera po siya. Naging pera. So dumating po yung point na konti na lang inaalagaan ko rito mga game fouls, yung mga pili lang na ginagawa kong linyada. Medyo nag-slow down ako, no? And at the same time, nagpagawa po tayo nito, oh. Ito, pag ito nasimulan natin, no? Tong lettuce farming natin gamit ang DIY hydroponic platform natin, malaki din kita niyan. Malaki rin pong kita niyan. Hindi pa lang ako kumikilos po diyan kasi ayoko munang pagsabay-sabayin, no? Gusto ko maging stable muna yung market ng ating pugo, no? Quail eggs, fertile eggs, DOC at saka RTL, RTB. Yan po yung talagang purpose ko po, no? So inihintay na lang po natin 'to. Lahat po 'to ay katas na po ng mga Rhode Island Reds po natin. Ayan, no? Nakakatuwa lang kasi po ano tawag rito? Nagkaroon tayo ng chance, no? Para magkaroon naman ng laban-laban sa buhay, no? Kung di natin sinimulan 'to, hanggang ngayon mukha akong kawawa, no? So naranasan ko po na talagang pumapasok ako noon na miski piso po wala, no? Tapos pag sumahod, may matitirang 100, 200, 300 sa akin, no? Pinagkakasya ko lang yun, no? Sabi ko dapat magkaroon ako ng gasolina para at least makapasok ako sa trabaho kako. Kahit wala na akong pera kako, basta't makapasok lang ako sa trabaho, no? At yun, no? Minsan umaatake pa yung high blood natin, naggagamot pa tayo, no? At halos hindi ko na nasuportahan din yung gamot ko po noon, kaya umatake din yung high blood ko. Dahil as in wala na po talaga akong pera eh, wala na akong budget kako. Kung iuutang ko na naman to, babayaran ko pa rin, no? Babayaran ko pa rin kako, tiisin ko na. Kaya yun po, no? Umatake yung high blood ko noon dahil hindi ko na nasusunod yung gamot ko dahil wala na akong pambili, no? Pero ngayon, ayan, kaya na po natin ulit bumili, no, ng gamot at may sumusuporta sa ating mga manok at pugo, lalo po itong pugo natin, no? Nakakatuwa kasi yan, nag-start po tayo sa heritage chicken breeding, tapos binenta ko sila lahat kako. Kailangan magkaroon ako ng livestock farm or livestock na less yung effort, yung pagod, pero araw-araw kang bibigyan ng pera. Ayan nga, nakita ko tong quail farming po, no? Nakakatuwa at hindi ako nagkamali, yan, no? So all in all, hindi pa naman po ako mayaman, hindi pa naman sobra-sobra yung pera ko, pero alam mo yun, yung gaan ng buhay, nandoon na po. Hindi na ako nag-iisip na saan kaya ako kukuha ng pambayad ko ng kuryente, no? Tapos gasolina pa ng sasakyan ko, tapos gamot ko pa, no? Marami na po akong iniinom na gamot, kako dapat mauna tong gasolina ng sasakyan kasi kung hindi ako papasok, makakaltasan ako na makakaltasan, no? Ang hirap po talaga ng ano ko nun. Kaya yun, umatake talaga yung high blood ko kasi hindi ko na nabibili yung mga gamot ko po talaga, no? So ngayong may extra income na tayo, no? Extra income generator. Ayan, no? Ay kayang-kaya ko na po. Yung mga basic needs ko, nabibili ko na, no? Gamot. Yung gamot, ano pa ba? Yun po, no? Ayan, may itlog na naman, no? Pera na naman to, no? Yun po, no? Hirap rin po nung kalagayan ko noon. Kaya papasalamat po ako sa Panginoon dahil dinidinig niya paunti-unti yung mga panalangin natin na magkaroon naman ng kahit paano kaginhawaan sa buhay. Kahit sagad tayo sa loan, masasabi ko na medyo mas magaan or magaan na yung ano ko ngayon, life ko po, no? Na bibili ko na yung gamot ko, full tank parati yung sasakyan ko, no? Meron akong mga groceries, ayan, no? Meron din dyan, meron doon, no? Na dilata, mga cookies, ganyan. Noon hindi ko po nabibili yan. Talaga po,
Tas nakabili na rin tayo ng gamot. Wala tayong utang sa bill natin, no? Kakabili na tayo ng mga gamot natin. Ayan, oh. Ayan. Ayan po ang mga gamot ko. Ayan, oh. Okay? So, nabibili na po natin. Unlike po dati talaga, sabi ko, hindi pa pwedeng ganito to, no? Gabi-gabi po ako nai-stress. Saan kaya na naman ako kukuha ng pambayad ko ng bill? Dalawang bill na hindi ko nababayaran ka ako. Kailangan makapagbayad na ako. Utang na naman. Ganyan, no? Pero ngayon, nakakaipon-ipon pa unti-unti po. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Alam niya na magbigay ng pabor para sa atin, no, ng mga lumalaban ng patas, hindi tayo kurakot. No? At yun, itutuloy-tuloy po natin to. At hopefully makapagbenta na rin po tayo ng mga day old chick, RTL, RTV soon, no? Para at least malaki yung income natin. Malaki yung income natin sa na makukuha natin sa mga breeders natin, no? Ma-maximize natin yung mga breeders natin. Yun po yun yung mahalaga, no? Yun po yung mahalaga. And pag nakaipon-ipon tayo ng medyo malaki-laki na sa mga sinarap, that's the time po na mag-over the counter na po tayo ng mga utang natin. Siguro ang uunahin ko po si GSIS, no? At may online naman yan, online payment naman siya. Kaya yun ang uunahin po natin, no, kapag nakaipon-ipon tayo, no? Ayan, no. Ito magiging buhay po natin, tong quail natin talaga, no? Mga manok sa kabila, mga panabong, 50-50, no? Kaya dito ako nagfo-focus po sa ating mga pugo, no? At natutuwa po ako sila ay nag-continue ng income generating ng mga manok natin noon, no? Nakakamiss nga yun yung mga Rhode Island Red natin kasi kung wala po sila, no, hindi tayo nagtiyaga na magparami, wala po yung hydroponics natin, wala tong mga pugo natin, no? At wala pong mga manok sa kabila, no? Kasi noon naiisip ko na i-wipe out ko na yung mga manok ko na siya pang pinapakain kasi nga hindi pa ganun ka-stable yung ipon natin, no? Pero ngayon, po, no? Stable na, nabibili ko na po yung pagkain nila, may vitamins, gamot naman na po sila, no? Kaya napaka-thankful ko po, no? Tapos nagkakaroon na rin tayo ng savings, no? Wala tayong utang sa bill. Nabibili ko na kahit papano yung mga basic na groceries. Ayan. Tapos yung gamot ko, nabibili ko na rin po, no? Nakakatuwa talaga, no? Yung hard work natin sa livestock farming payout na siya, nagpe-payout na kumbaga, no? Nagbabalik na, no? At hindi natin titigilan 'to. Hindi natin titigilan 'to hanggang lumawak na lumawak yung operasyon po natin. At dumami yung savings natin, yung ipon natin. That's the time na uunti-unti ko po talaga, no? Nabayaran yung mga loan ko, no? Para at least mabawas-bawasan na po yung ating tawag rito, yung time natin na maging employed, no? Yun po yung habol ko talaga, no? Kasi ang hirap po talaga, no? Mahirap yung sagad tayo sa loan. Kunin mo na yan, no? Kunin ko na yan. Ayun pa pala. Mahirap po yung sagad sa loan talaga. Minsan napapaisip na rin ako noon na yun nga, no? Ano kayang gagawin ko para magkaroon ako ng tawag rito, ng kaginhawaan sa buhay kapo. Kung 5 years akong ganito ako na 6,000 na lang sinasahod kada buwan, wala, no? May stress lang ako araw-araw, gabi-gabi, no? At ayan, paunti-unti na tayo nagkaroon ng mga ipon, no? Nakakatuwa. Ayan, no? At doon po sa mga teachers, no, kasi parati ko napapanood sa Facebook, nakakaawa po talaga. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon no? Hindi mo rin sila masisi kung bakit hindi sila makapag-start ng small scale business na ganito, no? Ikaw ba naman iisipin mo, no? May asawa ka, tapos part-time lang siya sa trabaho, tapos may 4 na anak kayo. Meron kang college, meron kang high school, no? Tapos nagpapagawa ka ng bahay or nagpagawa ka ng bahay, no? Tapos ikaw yung breadwinner na teacher. Wala po talaga, no?
Naaawa po ako sa mga ganun na teacher talaga. Hindi mo rin sila masisi talaga, no? Na nahihirapan po sila kasi ako danas ko po, no? Danas ko. Partida, iisa ko lang ha. Dalawa lang kami ni mama. Si mama naman po, hindi ko naman pinoproblema kasi si ading ko sa finances. Pagdating kay mama, wala akong ginagastos talaga. Yung asikaso ko lang, yung babantayan ko lang talaga po siya. Yun lang po, no? Pero the rest ng iisa ko, nahihirapan pa ako eh. Kako, paano kaya yung mga ganitong teacher, kako, na mga asawa po nila is wala namang permanent na trabaho. Tapos 4 ang anak, no? Sa college pa lahat, no? Mahirap po. Bills. Tapos yung mga pinagkakautangan po nila sa mga tao, no? Na binabayaran nila. Tapos sagad pa sila sa loan, no? Yung kakainin nila araw-araw, no? Baon ng mga bata araw-araw. Ang hirap. Tuition, no? Ang hirap po. Nakakalungkot. Kaya hindi mo rin maiwasan na may mga nagpapakamatay na teacher, no? Dahil sa problema, no? Tapos isang buong school year nagtuturo sila, pagod, no? Tapos makakauwi gabi na, no? Tapos pagdating sa bahay, wala pa sila makakain, no? Kung saan sa padedelehin siya, nakakaawa po talaga kasi naranasan ko eh. Naranasan ko po. Partida yan, isa ko pa lang sa buhay. Paano kung meron akong anak? 2, 3, 4. Pinag-aaral, binibigyan ng baon araw-araw. Wala po talaga mangyayari. Kaya hindi mo rin po sila masisi na i-insist sa kanila na gumawa ng paraan, no? Na mag-isip ng mga small scale income generating asset katulad nitong ginagawa natin, no? Livestock farming. Pero ginawa ko po itong video na ito para i-share sa inyo yung experience ko nung wala pa itong livestock farming natin or yung income generating asset natin or income generating asset, yun nga. No? Ang hirap po talaga, no? Nung wala ito. Yung mga yan, yung mga manok natin, nung wala po yan, talagang ang hirap ko po, no? Pero ngayon, sabi ko nga, hindi naman ako sobra-sobra ang pera. Hindi naman sobrang laki nung savings na naiipon natin. Pero, maginhawa po ako. Nabibili ko po yung simple na mga kailangan dito sa bahay, groceries, gamot ko, wala akong utang sa bills, wala akong utang sa tao, no? Wala akong utang na feeds ng mga alaga ko, no? Pero may loan ako kay mga PLI, ayan po, no? So, all in all, natutuwa rin ako, no? Natutuwa rin po ako dahil yung pagsusumikap po natin ay pinapalitan unti-unti, no? At sobrang thankful ko po, no? Kung hindi ako naglakas ng loob na sumugal sa livestock farming, wala pong mangyayari. Wala pong mangyayari sa buhay ko. As in, talaga. Kaya nga nagpapasalamat po ako, no, sa unang-una sa taas. Siya po ang nagbigay ng lakas ng loob para isugal ko. Kung ano man yung natitira kong pera, aminin ko po, no, bumili ako ng 15 pieces na Rhode Island Red, talagang halos wala akong pera noon. Yun lang talaga. Plus yung pambili ko ng feeds nila ng ilang araw. No, inalagaan ko sila, nagpagawa ko ng simpleng kulungan. Ito yung unang-una nating kulungan. Yan. Ayan. Diyan ko po sila inalagaan talaga, no? Sobrang ang hirap po, no? Sabi ko, paano ko kaya palalakihin to, no? Paano kaya ako makakasurvive? Na sarili ko nga, hirap na hirap akong suportahan, tapos may susuportahan pa akong alaga ako. Sabi ko, kailangan unahin ko sila. Yan yung time na nagpaparami ako ng dami kong utang sa tao, no? Tapos may mga loan pa ako, no? Na hindi ko na halos mabili yung gamot ko sa kagustuhan ko pong kumita ng pera, no? At yun, umatake yung high blood ko po talaga nung kasi nga hindi na regular yung pag-inom ko ng gamot dahil wala na akong pambili, ganyan, no? Pero ngayon, masasabi ko po na may savings, konti. Wala akong utang sa kahit anong tao, wala akong utang na bills. Nabibili ko kahit papaano yung mga basic na commodities na kailangan ko dito sa bahay, pambaong ko, no? Full tank parati yung sasakyan. Ayan, nagpapasalamat po ako sa mga alaga po natin, no? Dahil sila po ang nagbigay ng kaginhawaan po sa atin. Kung hindi ako nag-focus po dito, walang mangyayari po talaga. Wala pong mangyayari, no? Tapos itong pinambili natin ng laptop.
yung kalahati niyan, galing nandun sa pinagbentahan natin ng manok, no? So nakakatuwa. At i-expand natin itong operation natin, no? Magpaparami ako ng mga layers at saka breeders ko na pugo. Yes po, para soon hindi lang table eggs, ayan oh, table eggs. Ang ibebenta natin kundi fertile eggs, day-old chicks, at saka RTL, RTB. Ayan po, no? Abang-abangan nyo po yan dahil magbebenta rin po tayo ng ganun. No, kaya nga nagpaparami po ako. So yun lang po, hoping na naka-inspire kahit papaano yung kwento ko, no? At paulit-ulit kong ginagawa ng content to dahil napapanood ko, nababasa ko dun sa Facebook at saka sa YouTube na talagang kawawa yung mga teachers po talaga. Kawawa po talaga, no? So ito yung isang option nyo. Pumasok kayo sa small scale business. Bahala kayo kung anong gusto nyo small scale business na alam nyong araw-araw may return. Ayan, no? Katulad nito, pag binenta ko po itong mga itlog na ito, actually, reserve naman na yung tatlo dyan eh. Nasa 360 pesos din po yan. Opo, ito lahat to. No? 360 pesos yung 6 na tab na yan. Diba? Saan natin kukunin yun? Diba? Lahat na po ng iniitlog ng mga pugo natin ngayon, tubo na natin yan. May tubo na dun sa box nila, tumutubo pa rin po tayo. No? Sa totoo nga po, na-cover pa natin yung pagkain ng mga manok eh. Yes po. No? Na-cover pa natin yung pagkain ng mga manok. At saka ng pugo natin, dun sa pinagkakitaan natin ng mga itlog. And may tubo pa rin po dun sa box nila. No? Tapos yung mga iniitlog nila ngayon, tubo na din po natin yung mga yan. No? Ayan, no? Maghagibis muna sila doon. Ayan, punong-puno to. Hindi nyo kasi nakikita eh. Ayan. Madilim. Ayan, no? Tapos itong quail lay eggs nila nasa kalahati pa. Tapos nakabili na rin tayo ng feeds para sa sisiw, no? Para sa sisiw, para sa mga layers natin at saka para sa mga manok natin sa kabila. Ayan, no? And may natira pa po talaga. Na 3,500 to 4,000 yata, no? 3,000 to mga ganun po. Tapos ito kinikita na rin po natin to. Kita na rin po natin to. Kaya natutuwa po ako, no? Noon talaga ako sacrifice ko muna yung sarili ko na hindi muna ako bibili ng gamot. Ayan. Kaya yun, umatake yung high blood ko po talaga noon. Sabi ko, kung di ko gagawin to, walang mangyayari sa akin. No? Alam ko naman sa sarili ko kung di ko kaya. Kaya yun po, no? Madalas tayo lumiliban sa trabaho. Dahil ultimo gamot, wala tayong pambili. Oo. Pero ngayon, ayan. Proud ako para sa sarili ko na nakaya ko. Proud ako sa sarili ko na nakapag-start tayo ng small scale business, which is yung livestock farming business po natin. At mag-e-expand na po tayo dahil dumarami na po ang ating customer. Ayan o. O, di ba? Okay? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat, lalo sa mga teachers po, no, na hirap financially. Kaya nyo po yan. Kung ako po, nakaya ko, kaya nyo rin po. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Please. Peace, peace, peace.